So, nandito na tayo sa final topic na i-discuss natin with regards to marriage. For the past few Bibles class na meron tayo, diniscuss natin. Yung una, yung general principle, what we need to understand about marriage. Yun yung pangunahin. Tapos sumunod about sa parenting, how parents can lead and teach or prepare their kids sa usapin ng kasal. At ganun din last time yung singleness and marriage. Ito yung last topic natin, yung unequal yoking. Pero wala na. Pero may mga copies na ba kayo? Iba daw yung kay PJ eh. So sige, bilisan natin, no? So, binalikan ko lang yung London Baptist Confession of Faith patungkol sa usapin ng pag-aasawa. If we will look at paragraph 3, ito yung isinulat ko sa mga copy nyo. Matuwid para sa lahat ng uri ng mga taong may kakayahang gumawa ng pinag-isipang pasya. So binold ko yung pinag-isipang pasya dahil ang marriage ay pinag-iisipan. Okay? Ito'y pinagsasang-ayunan na gawa. Ngunit, sabi dito, tungkulin ng mga Kristiyano na mag-asawa sa kalooban lamang ng Panginoon. Dahil dito, ang mga nagpapahayag ng tunay na pananampalataya ay hindi dapat mag-asawa sa mga di mananampalataya at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi rin dapat makipamatok ng hindi timbang sa mga taong namumuhay sa kasamaan o naniniwala sa kasumpasumpang heresiya o hidwang pananampalataya. So, you've seen there yung mga bold text, no? Hindi dapat, pinag-isipang pa siya, tungkulin, makipamatok ng di timbang. Our topic is about unequal yoking o yung makipamatok ng hindi timbang. So, later on, we will look on those. Pero gusto ko munang makita natin, maging kanina, no? Sabi ni Joel sa presiding niya, yung March 1 ay Fire Prevention Month na pinaghahandaan. Ganun din ang usapin ng pag-aasawa. Sabi nga ng mga matatanda noon, kung gusto mo daw hingin yung pagpapala ng Diyos sa pagsasama, magpakasal daw yung mga nagsasama. No? Kasi maraming hindi kinakasal, okay na hindi kinakasal. Ang mahalagang mahal naman nila yung isa't isa. Pero may wisdom doon sa sinasabi ng mga matatanda. If you want yung pagpapala na dinisenyo ng Diyos sa mga pagsasama o relasyon, magpakasal kayo. No? Again, madalas hindi pinag-iisipan kasi ang usapin ng kasal. No? Pero as I highlighted yung mga words, ito yung kasal, no? Pinag-iisipan, pero meron din tayong tungkulin bilang mga Kristiyano. Kung pinagsasama-sama tayo ng Diyos, ang tungkulin natin ay humanap. Positively, yung utos dito ay hanapin natin yung kalooban ng Diyos. At negatively, binigay din sa confession yung sinasabi na hindi dapat makipamatok ng hindi timbang or unequal yoking. So what we want to point out here na yung biblical na pag-aasawa, dapat pala nakabata yon sa pananampalataya, hindi arya ng arya. No? Dapat pagbasihan natin yung pananampalataya. Ang Kristiyanong pag-aasawa ay dapat ibatay mo ayon sa pananampalataya. Kung makadiyos, ang isang Kristiyano ay tinatawag na makadiyos, dapat humanap siya ng mapapangasawa na makadiyos. Di ba? Ang isang tunay na Kristiyano ay dapat na pumili ng asawa na tutulong sa kanya sa usapin ng pananampalataya at hindi magiging hadlang sa kanya sa pananampalataya. Isipin mo paanong sasamba ng magkasama ang hindi parehas ng pinaniniwalaan. Yung isa, pwedeng mahatak niya, pero dahil wala siyang pananampalataya, gagawa yun ng wala sa pananampalataya. At anong sabi sa atin sa text? Sa Bible, no? Ang paggawa ng walang pananampalataya ay kasalanan, di ba? You do things
Without faith, it is sin. Nasaan yung pagkakaisa? Mananampalataya at hindi mananampalataya. Now later we will look at the text. So, isipin mo, may mga tao na nagsasabi, okay lang yan. Pagpipray ko na lang na ma-convert para walang problema. Ang taas ng tingin sa sarili. But this is one of those na pwede nating sabihin, yung sa 2 Timothy 3:5, anong sabi doon? Having a form of godliness but denying its power. Tunog maganda. Tunog na okay naman. Pero hindi yun ayon sa kalooban ng Diyos. Isipin natin, ang layunin ng pananalangin ay hindi para pilitin ng Diyos na sumunod sa iyo. Ang layunin ng pananalangin ay para tayo yung matutong sumunod sa kalooban ng Diyos. Minsan ang pinagpipilitan natin, kasi gusto ko kasi talaga Lord eh. Ang problem lang hindi Christian, hindi yun lang. No, napakalaking problema na hindi Kristiyano yung pipiliin natin sa usapin ng pag-aasawa. Maybe we do not understand what marriage is. Pwedeng ang tingin natin sa marriage ay to satisfy lang yung sarili natin. Kaya gusto ko rin kaya sa understanding ng unequal yoking, maganda na balikan, ano nga ba yung pagkakaintindi mo sa pag-aasawa? Kung ito ay layunin na hiwalay sa Diyos, pipili ka na lang ng kahit sino na walang pakialam sa Diyos. Meron kasi sinasabi, neutral naman, sumusunod naman siya sa akin, nagpapasailalim naman siya sa akin. Again, that's not the only role ng babae o ng ating kabiyak na mapapangasawa. Hindi lang yun yung role, no? So, ang maganda yung nabasa ko doon sa Preparing for Marriage na ebook. Kung meron kayong mga app, pwede kayong sa Monergism, pwede kayong mag-search pala doon. Type nyo lang yung topic na gusto nyo. Maraming mga references. Later ko lang nakita yon. Sabi ko, okay pala to ah. So meron ako nakitang book doon, Biblical Guidance from the Puritan. Sinulat na nila Joel Bick. Parang ni-revise na nila. Sabi niya, kung gusto mo daw maganda, yung wastong paghahanda ay ito. Choose God for yourself and seek spouse from God. Piliin mo daw muna yung Diyos bago yung asawa. Anong ibig sabihin nun? Dapat natin piliin o ikonsidera muna yung pananampalataya bago tayo humanap ng mapapangasawa. Yung mga lalaki, hindi maaaring maging mabuting asawa kung hindi niya nauunawaan yung pagiging pinuno o pangunguna ni Kristo. Pwedeng ang maging batayan natin ng pagiging asawang lalaki ay yung kapitbahay natin o yung tatay natin o yung mga tao sa paligid natin na hindi rin naman, wala rin naman pakialam sa pananampalataya. No, walang pakialam sa Diyos. Ang gusto lang ay i-please yung mata ng mga tao. Ganun din sa babae. Hindi maaaring maging mabuting may bahay kung hindi siya sanay na magpasailalim at sumunod kay Kristo. Bakit siya natutuwang sumunod sa asawa niya na hindi siya pinapangunahan kay Kristo? No? Ang pag-aasawa ay nangangailangan ng sakripisyo, pagpapabanal, pagtitiis, kailangan ng katapatan, mga bagay na matututunan lang natin sa pagsunod kay Kristo. Kaya dapat muna nating hanapin yung kaligtasan at biyaya ng Diyos bago tayo pumasok sa kasal upang magkaroon tayo ng isang matibay na pundasyon sa usapin ng pag-aasawa. Pangalawa yung sinasabi niya, seek your spouse from God. So malinaw na to, no? Hanapin mo yung asawa mo sa Diyos. Why? Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng laman ng puso at siya ring makapagbibigay. Ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Kaya siya nagbigay ng mga pinagbabawal para sa kabutihan natin. Kaya siya nag-uutos para sa kabutihan natin. Mas marunong ka pa sa Diyos. Hindi, pwede naman yan. Madalas ganyan tayo eh. Pwede na yan, ipagpipray na lang. Papakiusap pa sa Diyos. Sobrang pag naiisip ko yan, parang lagi kong ipapanalangin mo ba sa Diyos
na pagpalain ka sa paglabag mo sa utos niya. Utos niya yun eh. Siyempre, walang pagpapala doon. Kaya matuto tayo na sumunod sa Diyos. Hanapin natin yung mga mapapangasawa natin sa Diyos. So, ang pinakamahalagang paghahanda natin siguro sa usapin ng pag-aasawa ay walang iba kundi yung pagsuko ng ating sarili sa Diyos at paghahanap ng kabiyak mula sa Diyos, bigay ng Diyos. Alam mo na galing sa Diyos dahil naniniwala at sumasampalataya sa Diyos. No? So, tignan natin yung biblical foundation why we are studying unequal yoking. So, nagbigay ang Diyos ng malinaw na instruction para sa kasal, specifically warning against spiritual disunity. So, ano nga ba yung unequal yoking? Ito ay utos laban sa hindi timbang na pakikipamatok, unequal yoking. We've seen that in 2 Corinthians. Yung babala ng Diyos, anong sabi dyan? Huwag kayong makipamatok ng hindi pantay. Gusto ko munang tandaan natin na ito ay, saan yung Bible ko? Itong 2 Corinthians 6 ay hindi payo ng Diyos, kundi utos ng Diyos. Mahalaga na makita muna natin yan. Kasi pag payo, parang option lang no? Sige, gagawin ko yan. Pero ito kasi utos na dapat talaga nating gawin. Ito yung mga salita sa 2 Corinthians na pumapatungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa lahat ng tao. Hindi lang sa usapin ng pag-aasawa, kundi sa lahat ng ating kapwa. Kung ito'y totoo sa lahat ng ating kapwa, lalong-lalo na sa pinakamalapit nating kapwa, ang ating mapapangasawa o ang ating asawa. No? Kung hindi dapat makipamatok sa iba pang aspeto ng buhay, mas lalong hindi tayo dapat makipag-ugnayan sa kanila ng mga hindi mananampalataya. Paul, can you help me read yung 2 Corinthians 6? Pakibasa yung hanggang 14 hanggang 16, pero yung first part lang ng 16. 6:14. Yeah. Sige. Verse 14. Do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership hath righteousness with lawlessness? Or what fellowship hath light with darkness? 15. What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? 16. What agreement has the temple of God with idols? Okay na yan. Ayan. So makita natin yung 5 questions ni Paul dito, no? Sabi niya, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Tapos yung tanong, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan? Una, anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman? Anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? No? Anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? At anong pakikipag-isa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? So, dito pa lang pinapakita na ito yung mga contrast. So, hindi tayo ang utos dito ay wag nating hanapan ng paraan para tayo ay magkaroon ng maayos lang na ugnayan, no? Actually, ang term na gusto kong i-highlight dito ay yung word na pakikisama para maintindihan natin. Pakikisama at pakikiisa, no? Okay lang na makisama pero wag kang makikiisa. Yung gawain ng mananampalataya ay wag makikiisa sa ginagawa ng mga hindi mananampalataya. That's the key for us in understanding yung unequal yoking. So let's proceed doon sa purpose of God. Ito yung sinasabi ko na if we understand kung ano yung layunin ng Diyos sa pag-aasawa,
mas maiintindihan mo bakit ipinagbawal ng Diyos yung unequal yoking. Sabi doon, ang marriage ay dinisenyo ng Diyos para i-reflect yung ating Panginoong Hesukristo at ang iglesia. Pero kung ang pipiliin natin ay hindi mananampalataya, parang sinasabi lang natin na okay lang na ang iglesia ay nakikiisa sa mundo, sa gawain ng mundo. Alam mo, mayroong disenyo ang Diyos na mabuti, pero tinatanggihan natin yung mabuting disenyo ng Diyos. Imagine a spiritual united marriage ay maaaring magdala ng paglago, paghikayat at maging effective service to God, but if we choose yung hindi naman mananampalataya, edi conflict 'yon, no? It can lead us to it may hinder us in our walk of faith. So, yan, gusto ko lang banggitin din yung mga ano ba yung unequal yoking? Ano bang ano yung hindi pinapatungkulan ng unequal yoking? So pag sinabing pakikipamatok ng hindi timbang, hindi nito pinapatungkulan yung kaibahan ninyo ng estado sa buhay o ng pagiging iba ng lahi, no? Ang laging warning ng Bible ay about spiritual division. Humiwalay ka sa mga pwedeng makaapekto sa iyo spiritually. Hindi naman about racial or cultural differences, no? Yung pinapatungkulan ng Biblia. For example, sa Galatians 3:28, anong binabanggit doon? There is neither Jew nor Greek. Racial 'yon. For you are all one in Christ. Maging sa Old Testament, yung kay Ruth, 'di ba, Moabite si Ruth. Naging part siya ng Israel dahil niyakap niya yung tunay na Diyos. So walang problem. Ang problem lang kung si Ruth ay hindi kumikilala sa Diyos, pero kumikilala siya sa tunay na Diyos. So again, unequal yoking is every relationship that we have na nakikiisa tayo sa kanila. Walang problema sa pakikisama. Pwede ako makisama sa magulang ko, pero kapag mga spiritual matter na nakikiisa ako sa kanila, kaya delikado, even yung, for example, reunion, ano? May mga reunion. Ang utos ay sumamba. Pero, hindi, makikisama muna ako sa kanila. Actually, hindi ka nakikisama, nakikiisa ka sa ginagawa nila. Imbis na ang gagawin mo ay pagsamba, nakikiisa ka sa kanila na baliwalain yung pagsamba. That's unequal yoking. Hindi ka lang nakikisama sa kanila, na sumasabay lang sa kanila. Yung ginagawa nila na pagbaliwala sa pagsamba, yun yung ginagawa mo. So, that's the difference, no? Pakikiisa. Lalo na sa usapin ng pag-aasawa. Union yan. Pakikiisa talaga. No? Hindi ka lang basta makikisama ka lang o border lang, no? Nadadaan-daanan mo lang. Hindi. So, sabi ni Thomas Watson, wala pala dyan, to walk among sinners is duty, but to walk with them in unity is destruction. Tungkulin natin na hindi baliwalain yung mundo. Pero yung makikiisa na tayo sa mundo, yun yung problema. That's unequal yoking. So, tama ba? Lumagpas na ako. Not about divorcing so not about divorcing. Yung unequal yoking, it's not about divorcing an unbelieving spouse. Paano yun? Kasal na kami. Mamaya meron tayong separate na pag-uusap patungkol dyan. Ano yung gagawin natin kapag unequal yoking or hindi mananampalataya yung ating asawa? Again, do not divorce kasi yun yung sinabi sa 1 Corinthians 7:12-16. Hindi solusyon na hiwalayan mo kagad sila. But there is hope. Salamat sa Diyos. Pangatlo, yung spiritual impact of unequal yoking. So those are the texts that we have for unequal yoking. But then again, what would be the impact of unequal yoking in our marriage? No? So tandaan muna natin na hindi lang personal issue yung
Unequal yoking, meron itong epekto sa pananampalataya, sa pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Kung iisipin mo yung impact, at least we will be able to consider why it matters to consider na yung mapapangasawa natin ay parehas natin ng pananampalataya. So una, conflicting worldview and priorities. No, sabi sa Amos 3:3, can two walk together unless they are agreed? Pwede ba silang makalakad nang hindi sila nagkakasundo? So kung merong pagkakaiba sa mag-asawa, kung magkaiba kayo ng pananampalataya, magkakaroon kayo ng different perspective about worship. You will have different look sa paano kayo magdidesisyon, ano yung mga plano nyo, how you would resolve conflicts within the family. Isipin mo yon, pag may problema kayo, Kristiyano ka, tapos yung asawa mo hindi Kristiyano, ang sabi mo sa asawa mo, tara, ipanalangin natin yan. Ano? Anong ipanalangin? Lagi na lang Diyos, lagi na lang Bible yung sinasabi mo. Mga ganon. Pero kung Kristiyano, yung mapapangasawa mo, yun yung magme-make sense. Sa asawa na hindi Kristiyano, magiging problem to, magiging conflict to. Mag-a-agree ba yung asawa mong hindi mananampalataya kung sabihin mo, mas mahalaga ang pananampalataya kaysa pansamantalang kaligayahan? Sabihin sa'yo ng asawa mong di mananampalataya, kahangalan. Di ba? This will only make sense kung ang asawa mo ay mananampalataya. Ano? Parang hindi ko pala binanggit yung ano, no? Sige nga, balik ka nga sa taas. Ayan. Yung sa unequal yoking. So yung pamatok ay pumapatungkol sa agricultural setup noon na sa dalawang hayop, sa pag-aararo. No? Ang ginagawa, gusto ko lang linawin na nung time na yon sa pinagbawal yon ng Diyos, hindi for practical reason, but for the benefit of His people. So sa Deuteronomy 7, sinabi diyan, huwag kang gumamit ng toro tapos asno, donkey. Bukod sa hindi sila pantay, magkaiba sila ng lakas. Magkakaroon lang ng kaguluhan imbis na kaayusan. So same with kapag sinabi na huwag kayong makipamatok sa hindi mga mananampalataya, magkaiba kayo. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng pagkakaisa dahil kung pipilitin mo, magkakagulo lang din kayo. So yun lang yung sinasabi na pamatok kasi hindi yan familiar sa atin. Perhaps most of us would never heard yung anong yoke. Anong, 'di ba? Agricultural yan. So sige. Baba na. Ayan. Ayan. So ito yung mga magiging conflict. Challenges in worship and church life. Lalong-lalo na yung pagpapalaki ng anak sa pananampalataya. No? Raising children in the faith. So Nehemiah muna, no? Yung sa Nehemiah 13:23-27, patungkol lang yan sa pagbabawal na huwag kayong mag-asawa ng hindi nyo kalahi, yung mga mixed marriage. Pero yung lahi kasi dito, mga hindi mananampalataya, mga hindi tao ng Diyos. Pinakita rin dyan yung pwedeng magdala ito ng spiritual decline. Hindi kayo yung makaka-impluwensya sa kanila, kayo yung maiimpluwensyahan nila. So ganun din, maaaring sa una isipin natin, hindi, stronger naman ako in terms of personality. So kung hindi mananampalataya yung mapapangasawa ko, kaya ko yung dalhin. No? Akala lang nila, no? Hindi totoo 'yon. Maging yung pinakamahinang di mananampalataya ay magkakaroon ng epekto sa pinakamalakas na mananampalataya. Sabihin na natin kahit totoo, it would have an impact to you. Kaya sabi ni Jerogel, kayabangan. No? So, raising children, conflict din yung raising children in the faith, no?
this is one of the problem din ng struggle siguro ng kasal na tapos naging Kristiyano tapos hindi yung isa hindi pa Kristiyano, yung pagpapalaki sa mga anak. Isipin mo, ang divided na mag-asawa ay maaaring magdala ng pagkalito at ganun din ay magpahina ng pagkumbinse sa anak na lumakad ayon sa pananampalataya. Naaalala niyo yung video about saan tayo galing? Tinanong niya yung tatay niya. Sabi niya, galing tayo sa kay Eva at Adan. Galing tayo sa Diyos. Ang unang tao ay si Eva at si Adan. Tapos sabi naman, tinanong niya daw mama niya. Sabi niya, mama, galing tayo sa unggoy. Hindi, sa side niya yun. Biro mo, ganun ang mangyayari kapag nagsama, mananampalataya at hindi mananampalataya. Diba? Pero mali pa rin yung sagot na yun sa isang Kristiyano dahil dapat tindigan ng isang Kristiyano, hindi totoo yun, mali yun. Ang katotohanan, galing tayo sa Diyos. Pero you see yung conflict sa pamilya, na ito yung prinsipyo ko, ito yung katotohanan ng titindigan ko, samantalang yung asawa ko, yung iba titindigan, abay magkakalito. Diba? Lalo na yung mga anak, sino susundin ko? Parang mas convenient sundin si mami. Kaya nga, dapat ang mag-asawa ay may pagkakaisa. Paano mo tuturuan ng anak mo na igalang ang Diyos kung kaiba yung inuutos nung isa mong nung asawa mo? So, hindi katuwang sa pananampalataya, kundi magiging kabigatan pa sa'yo. So, sabi ni John Flavel, the greatest war in the world is between the seed of a woman and the seed of the serpent. Ito yung masakit eh. Why then shall the godly take their enemy into their bosom? Alam mo, nung na-reforma at nakadulaw ko sa maraming mga wedding, sabi ko pag umaattend ako ng wedding, parang ako yung kinakasal. Kasi yung mga truth na naririnig ko, nare-refresh sa akin. Sabi ko, ang ganda ng kasal ayon sa disenyo ng Diyos. Na if I get married, it would bring me closer to Christ. Kung ang layunin mo ay kabanalan sa pagpapakasal at ang layunin mo ay si Kristo, bakit mo nakikita na makakatulong sa iyo ang isang hindi mananampalataya? Maybe you are not serious about Christ. Maybe you are not serious about the walk in holiness. Kaya naiisip na, hindi, okay lang yan. O masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. No. It's very wrong. Why then shall the godly take their enemy into their bosom? Para kang, di ba? Sabi nila, huwag kang mag-alaga ng inalagaan mo, sasakmaling ka. Ganyan-ganyan mismo yung ginagawa nila ng mga pumipili ng hindi naman mananampalataya. Aalagaan mo, pero ito'y magiging kapahamakan mo. So, very dangerous. We do understand yung simplicity ng utos. Do not be unequally yoked with unbelievers. No, lalong-lalo na sa usapin ng kasal. So, the dangers and consequences of unequal yoking, God provides real example of the tragic consequences of disobedience in marriage. Nangyari na yon sa mga nauna sa atin, wag na nating ipahintulot na mangyari pa sa atin. So, pinakita dito yung mga biblical examples kagaya nila Solomon. Okay yung pamumuno niya. Okay sa umpisa. Anong nangyari? Nag-asawa. 700 na asawa, 300 concubines just for the sake of pagpapalawak ng kaharian. So, marrying pagan wives. Ito yung nagdala. Biro mo, isipin mo si Solomon, pinakamatalino. Naisahan pa rin. Nadala pa rin sa idolatry. No? Mas magaling ka siguro kay Solomon. Kung iisipin mo na, hindi, kaya kong dalin yan. No. Si Samson din, sa Judges 14-16, na yung
pagpupumilit niya na humanap ng kapareha na hindi naman mananampalataya, ito yung naging dahilan ng pagbagsak ni Samson. And many more. Actually, marami pa tayong mababasa. Sa preaching nga ni Brother PJ, di ba? About marriage, no? Malakay. Meron din ata sa Amos, pero Nehemiah, meron. Marami. Pero laging nandun yung warning. Wag. Kasi madadala ka nun. So, pangalawa, loss of spiritual zeal and compromise. Yan yung mga danger. Over time, parang malakas ka ngayon, pero dahil ang pinili mo ay hindi kalooban ng Diyos, you will soon be tempted or you will soon drift away from Christ. Ilalayo ka noon kay Kristo. Di ba napakarami ng akala natin very zealous, tapos nung nagkaroon ng relasyon sa hindi mananampalataya, yun ay naging dahilan ng paglayo niya kay Kristo. Maraming actually, nung pinapakinggan ko yung isang pangangaral ni Pastor Noel dito, yung 2 Corinthians daw about unequal yoking, ito daw yung, I believe this is true for every pastor, na sa usapin ng disiplina, ito yung laging dinidil. Parang hanggat maaaring gawan ng dahilan, idadahilan para lang ipaglaban yung maling relasyon. Pag sinabi ng Diyos, para yun sa kabutihan natin. No, pagkatiwalaan natin. Again, we are to understand it would drift us away from Christ. At matakot tayo kung ganun. Yes, masaya ka ngayon, pero kung yan ang maglalayo sa'yo kay Kristo, do not risk. Lumayo ka sa dapat mong layuan. Ang problema, mga tao, ang lalayuan si Kristo, hindi yung maling relasyon. Pangatlo, yung moral and ethical conflict. So again, like what I've said, there would be differences sa pag-manage ng finances, sa pag-parenting, sa mga moral decisions. It would cause major struggle. So marriage should be a place of unity, not a spiritual conflict. Pero nilalagay mo sa panganib yung sarili mo kung ang pipiliin mong asawa ay hindi naman Kristiyano. Actually, simple lang yung study natin . Kung usapin ng asawa, huwag kang mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Plain and simple. Nagkakaroon lang ng problem doon sa other relationship na. Pero kahit yung pinakasimpleng relasyon sa pakikipag-asawa, marami pa rin ang nagpupumilit, okay lang kahit hindi Kristiyano. Pero ang way nila, sarili nilang kaparaanan. Pagpe-pray ko na lang. Tuturuan ko na lang. Wala pa akong kilala na nagsabi na ganyan at nagtagumpay. Kung meron man, awa pa rin ng Diyos sa kanila yon. Pero tandaan natin, huwag tayong mag-expect ng pagpapala at katagumpayan habang sinusuway natin ang Diyos. Hindi yun yung disenyo ng Diyos . Tapos pinipilit mo sa'yo. Tapos mag-aas ka, bakit ganito buhay ko? Pagpalain mo ako, O Diyos. Ang dami ng dinisregard. Lalo na yung very foundation ng pakikisama sa mapapangasawa. So, there are many. So, panglima, addressing unequal yoking in existing marriages na. No? If already married to an unbeliever, tandaan natin, meron pa ring pag-asa. Ayan, nawi-witness naman natin, meron talaga. If already married to an unbeliever, magandang makita natin yung sa 1 Corinthians 7, no? 12 to 16. But ang sinasabi lang nun ay, huwag mong hiwalayan yung iyong hindi mananampalatayang asawa. Believer should remain married to be a godly witness. Bilang patotoo na meron pang pag-asa. God can use a believing spouse to bring salvation to the home. No? Kung ikaw yung asawa, minsan kasi parang yung babae madalas yung nagiging Kristiyano, tapos yung unbeliever ay asawang lalaki. Actually, maganda kasi yung 1 Corinthians, ganyan na ganyan mismo.
Pero even that can bring salvation sa kanilang tahanan. Pangalawa, winning an unbelieving spouse. Sa 1 Peter 3:1-2, a wife's godly conduct may win her husband to Christ. Pwedeng pag nakita sa iyo yung mga makadiyos na pag-uugali at pakikitungo, maaaring ma-persuade siya. Marami akong kwento na ganito while I was still in evangelical, pero ayoko nang ikwento, no? Kasi merong extraordinary. Naniwala siya na sa pagiging Kristiyano kasi doon sa mga miracles na nangyari. But again, we don't need miracles para lang ikumbinsi yung ating mga hindi mananampalataya, no, na kapwa. Ang kailangan natin ay katotohanan. So, ayun, pwedeng gamitin yung katapatan ng mananampalataya, yung kanyang pagpapasensya, maging yung kanyang panalangin sa ganitong sitwasyon to convince, no, nothing is wrong in obeying God. Parang pwede mong kumbinsihin siya, pero kailangan makita itong totoo sa'yo even when you are at home. Kung ikaw yung nakikita mo, paano yun? Ako yung mas mahina sa amin. No, ako yung hindi laging naririnig, ako yung mahiyain, ako yung hindi masalita, etc. dahil sa mga character ko. All the more you need to maintain your strong relationship with Christ. No, you need to be strong in your walk with the Lord. All the more you need to plead with God. Actually, maganda dito kasi ipapakita naman sa'yo ng Diyos kung ano yung mga kahinaan mo para dumepende ka sa Kanya. Kaya kapag nakikita mo na yun ay magkukos ng paano to, ihilapit mo kagad sa Diyos at magpakalakas ka. Pwede kang mag-seek ng mga tulong sa mga kapatiran ng mga babae, paano sila nagiging asawang babae sa kanilang mga asawa. Same. Mas lalo mong pakitunguhan yung asawa mo na hindi mananampalataya para makita niya yung kagandahan ng pagsunod kay Kristo. Sabi ni William Garnell, no, a gracious heart can shine even in the darkest house. Totoo yan. Nakita natin na marami nang nagbagong pamilya dahil sa merong isang tumitindig na Kristiyano sa kanyang pamilya. So, pray not just for yourself, pray as well for your unbelieving spouse. Pero ang solusyon, huwag kagad. Hiwalayan. Very zealous no? Mali naman Hiwalayan yan. Pero, again, hanapin parate yung kalooban ng Diyos. Pang-anim, encouraging biblical decision-making for singles. Ito yung medyo mas mahaba. Mayroon 5 tayong item dyan. Dahil kadalasan ng unequal yoking ay sa single towards marriage. No? So the best way to avoid unequal yoking is to make wise, prayerful decision before marriage. Ayan. So we are to consider etong 5 things na to. Consider mo yung long-term impact of a poor marriage choice. Ang ibig nating sabihin nito, a wrong choice in marriage not only brings suffering to the couple but also affects their family and future generation. So kung bubuo ka ng pamilya, huwag mong isipin na kayo lang dalawa. Pwede mong isipin na, hindi, dadaling ko na lang yan. Kaya kong dalhin yan kasi stronger Christian naman ako Super Christian, no? pwede mong ganun, pwede mong maisip yun, pero isipin mo, magkakaroon ka ng anak. At yung anak na ipapanganak ng asawa mo ay hindi kagad malakas sa pananampalataya. Kung ikaw kaya mong dalhin yung asawa mo, paano yung anak mo? Madadala siya ng kawalan ng pananampalataya ng pinili mong mapapangasawa. Isipin mo yung long term. Kapag mag-aasawa ka, isipin mo kung ano yung epekto nito long term, no? Marriage is not just about personal happiness, but about your responsibility before God and raising godly children. Alam mo, pag iniisip ko yung tungkulin sa Diyos,
Parang kahit gaano kalakas ang isang Kristiyano, kakailanganin niya ng tulong. Hindi sa hindi mananampalataya, kundi sa mananampalataya. At ang pinakamalapit sa iyo dapat ay siguraduhin mo na mananampalataya. Yung kasama mo paggising, mananampalataya. Nasanay kang hindi manalangin pero yung asawa mo ay nananalangin, matututunan ka ng disiplina ng pananampalataya. Anong ambag nung hindi mananampalataya sa pananampalataya mo? Ipagluto ka ng itlog at hotdog? They can do good things. Hindi ko dinideny yun. Pero, anong tulong nun sa pananampalataya mo? Kapag inisip mo na yung tungkulin mo na ibahagi ang Diyos sa iba, sinong susuporta sa'yo? The very thing that I appreciate in my marriage, doon sa marami, pero isa to sa pinaka, na ang dahilan kung bakit nagagawa ko na makapunta sa parents ko para mangaral sa kanila ay dahil sa suporta ng asawa ko. Ang dahilan kung bakit nakakapaghanda ako ng pangangaral ng salita ng Diyos ay dahil sa tulong ng asawa ko. Lahat yun ay posible dahil sa mananampalatayang asawa ko. Kapag usapin ng tungkulin sa Diyos, sino magpapaalala sa iyo ng mga nakalagtaan mo? Sila na may pananampalataya at pagsunod din sa Diyos. Sila na may tungkulin din sa Diyos. At hindi yun gagawin ng mapapangasawa mo na hindi mananampalataya. Kaya piliin natin, no? Yung mapapangasawa natin. So, pangalawa, consider the tendency. Actually, Exodus 34:7, anong sabi dyan? He punishes the children and their children for the sin of parents to the third and fourth generation. Isipin mo yung epekto nito hindi lang sa anak mo, sa magiging apo mo at sa mga susunod pa. Di ba? Kami na namin, kahit wala na si Papa Joe, dahil Kristiyano si Papa Joe, isa sa mga pinagpapasalamat namin sa Diyos pa rin until now. Apo na to si Jaden ay hindi niya na naabutan. Pero paglaki ni Jaden, magpapasalamat siya na Kristiyano yung lolo niya. Kristiyano si Mama Vicky, lola niya. Alam mo yun, may epekto to sa third and fourth generation. Hindi ko na kailangan ng patunay dahil sinabi na ng salita ng Diyos. It would have an impact to the third and fourth generation. Pangalawa, consider the tendency to ignore wise counsel. Wag mong papayuhan ang isang single na Christian na naghahanap ng mapapangasawa at sinasabi niya, at anong tingin mo dito, okay ba? Eh kung Kristiyano ka, ang payo mo, hanapin mo kagad, Kristiyano. Alam mo, kapag ang tao ay sinasabi nila full of emotion, sabi nga nila deeply in love, no? When people are deeply in love, they often disregard the advice of others. Ang mahalaga, masaya ako. May kilig eh. Ayan. Yan, napapahamak marami dahil doon. Even if they haven't made the promise yet, once emotions are involved, it becomes difficult to listen to counsel. Some people refuse to learn from advice and only gain wisdom through painful experience. Kailangan mo pa maranasan, no? Yung sakit na pumili ng hindi Kristiyano. May sakit din naman pag pumili ka ng Kristiyano, pero not on the spiritual matter, no? Or not toward to spiritual decline. No, merong mga struggle pero you know that you grow spiritually with a godly spouse. Yan. So, sabi sa Proverbs 12:15, the way of fools seems right to them, but wise listen to advice. So, ang matalinong paghahanda rin ay hanapin mo yung counsel ng mga makadiyos. Alam mo, this is also a conflict with what I have. Merong mga nagkiklaim na Christian dahil nag-church sa isang Christian church. Tapos ang payo niya sa naghahanap ng mapapangasawa, okay lang yan, mabait naman. Pero hindi Christian. Pero sabi nila, okay lang daw.
kahit hindi Kristiyano, basta mabait. Basta mahal ka. Sana hindi marinig sa atin yan ng mga Kristiyano. Yung ganun lang. Mahalaga na kilitisin mo, magulang, kung ikaw ay magulang, magpapayo ka sa anak mo na mapapangasawa nila, dapat may pagsusuri at ikaw mismo kumbinsido na Kristiyano. Biro mo sa tahanan ng Diyos, ine-examine natin kung totoo ba talaga na Kristiyano o totoo bang mananampalataya. Kung papapasukin mo sa loob ng tahanan mo, isiguraduhin mo na Kristiyano yung pinapapasok mo para sa magiging anak mo. So, pangatlo, importance of waiting on God's timing. Marriage should never be rushed but carefully considered and prayerfully sought. No, hinahanap natin to sa panalangin. Sasabi sa Psalms 27:14, wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Mas maigi na antayin natin yung godly spouse than to enter a relationship with someone that may hinder us in faith, di ba? So, sa mga single, isipin mo, mas okay na mag-antay at mahirapan kang mag-antay. Pero antayin mo yung mabuting kalooban sa'yo ng Diyos. Huwag kang mag-rush. Pwede na yan. Wag. Mas maigi pa na wala kaysa pilitin mo yung hindi Kristiyano na pumasok sa buhay mo. Pang-apat, choosing a spouse with biblical wisdom. Ito yung sinabi sa Proverbs 31:30. Sabi doon, a spouse who fears the Lord is to be praised. Kaya naririnig nyo yan nakikita nyo yan ng mga post ng mga Christian. Pinagpapasalamat nila yung napangasawa nila dahil yung napangasawa nila ay may takot at pagkilala sa Diyos. Ang hirap sabihin sa hindi mananampalataya, a spouse who feared the Lord is to be praised. Sa hindi mananampalataya, a spouse who doesn't fear the Lord is to be praised. Hindi. No? Seek someone who share a deep love for Christ. Pag nakita mo na eto, tutulungan ako nito na mas lalong maging tapat kay Kristo at mapalapit kay Kristo, consider mo yan. Tandaan natin the importance of wise decision making in marriage, no? The right choice of a spouse has a lifelong impact in our lives. Kaya dapat pinag-iisipan natin to. Ito yung strategy na ginagawa sa mall. Para mapabili ka, irarush ka nila. Sir, sale kami ngayon. Madami ngayon. Sige. Ikaw naman, kahit di mo kailangan, dahil sale, naging kailangan mo. No? Napabili ka. Sana sa usapin ng pag-aasawa, hindi ganyan. Lot, napag-iiwanan na ako. Eto no, nandito no. Kaso hindi Kristiyano. Anong kaso hindi Kristiyano? X na agad, no? Kapag hindi mananampalataya, dahil ipapahamak nito yung panghinaharap mo din. So, again, we should consider that. Panglima, ano yung role ng prayer and godly counsel? Kung single ka at naghahanap ka ng mapapangasawa, while you're waiting, you need to pray and seek godly counsel. Kaya nga sa mga single, sinasabi namin sa kanila, kahit na yung malapit ng mag-asawa, sumama ka doon sa mga may asawa na, i-observe mo sila. Learn from them. No? Kasi ganun din dapat yung ginagawa natin. Part of wise preparation is for us to be deep in prayer and to seek godly counsel. Hopefully sa church natin, walang magsasabi na okay na yan, mukhang Kristiyano naman. Kung hindi ka Kristiyano, wag mong ipayo. I mean, kung hindi ka sigurado na Kristiyano, yung pinupursu ng kapatid mo, wag mong ipayo, wag mong gatungan. Dapat nga tayo rin ay maging maingat sa mga pinupursu ng kapatiran. Thank God, no, ganito sa atin. Merong pakialam. So, Thomas Watson, to trust self is to court disaster, to trust God is to court wisdom. Ang pagkatiwalaan mo yung sarili mo, tiyak mapapahamak ka. So, hanapin mo ang Diyos at ang magigain mo ay karunungan. So, ayan. So, as a conclusion,
call to Christ-centered marriage. Paano magiging sentro si Kristo sa mga hindi mananampalataya na pinipili bilang mapangasawa? So if we will consider marriage is a spiritual partnership that should glorify Christ, sa simula pa lang, it doesn't glorify Christ to choose someone that is not into Christ. Diba? Unequal yoking, napaka-mapanganib dahil dadalhin tayo neto sa marami pang mga kompromiso and mga spiritual struggles. We know this dahil we have struggles even with Christian believers. What more sa hindi mananampalataya? Sipin mo, kung pipili ako ng hindi mananampalataya, pipili ako ng mapapangasawa na hindi mananalangin para sa akin. Gusto mo ba yon? Asawa na hindi mananalangin para sa'yo. Asawa na hindi ka kukumbinsihin na sambahin mo si Kristo. Asawa na bubulagin ka na okay lang basta masaya kahit walang pananampalataya. It's not okay. No? God desires believer to trust Him and wait for a godly spouse. Very interesting yung isang nabasa kong article ni Ronnie Kurtz, no? Sabi niya doon, if we will consider unequal yoking, yung imbalance na stronger and weaker, hindi pwedeng magsama, if we consider and look back at the gospel, di ba unequal yoking din yung kay Christ? Si Kristo yung malakas, tayo yung mahina. But brethren, we are not Christ. Huwag mong isipin na kakayanin mong bitbitin yung mga hindi mananampalataya kapag dinala mo sila sa pag-aasawa. No. I want you to remember that only Christ can bring a sinner like us. Kaya siguraduhin mo na siya ay bit ni Kristo bago mo dalhin sa altar. Siguraduhin mo na siya mismo ay umaasa kay Kristo bago mo dalhin sa altar. You are not walking according to the gospel that you receive if you will choose an unbelieving spouse. Hanapin mo. Kung mag-aantay ka ng matagal, so be it. Pero wag mong piliin yung hindi mananampalataya. Sa usapin ng pag-aasawa, never ever consider marrying an unbeliever. That's unequal yoking in marriage. So sige, hindi ko na inano yung mga notes ko dito dahil hahaba lalo eh. Pero yun lang naman yung ibig sabihin ng unequal yoking. Huwag kang magpakasal. Huwag mong i-consider yung marriage, lalo na kung hindi ka sigurado dun sa mapapangasawa mo kung Kristiyano ba o hindi. Minsan marami ng nominal Christian just to say, I am a Christian. Pero kagaya nung sa church, dapat sinusuri natin, Kristiyano ba talaga? Kung may pakialam ka sa pananampalataya, yun yung magiging concern mo. If not, magiging petty lang yung pagtingin natin sa pag-aasawa. So any question? Merong study dito si Paul next Wednesday, pero I'm not sure kung paano yung flow niya, pero ang point lang naman natin dun sa naging usapan natin, sa usapin ng unequal yoking in marriage, there should be, the unequal yoking is wag kang mag-asawa ng hindi mananampalataya. So, question? At kung Kristiyano ka, wag kang magpapayo na magpakasal sa hindi naman mananampalataya. Okay. Dave. Hello? Okay. Hello po. Dave po pala from CRBC. Yeah. Meron na ako naalala na conversation before with other brethren sa ibang churches na reformed is may mga nagsasabi na okay lang kahit hindi siya Reformed Baptist. So, ano po masasabi ni Putan? Basta Christian, okay lang kahit di Reformed Baptist.
That's okay? That's okay ba? If there would be difference. For example, if you are marrying a Presbyterian from a different church, ikaw yung lalaki, anong gagawin mo pag ganun? So mag-uusap na kayo kagad niyan. So sa pag-uusap pa lang, hindi naman kagad, sige, decided na. Maganda yung inaano dito, long term. What would be the impact if they have different confession? They are holding to a different confession. So medyo mas lumalalim na dito kasi hindi lang simpleng Kristyanismo yung tinitignan natin. Yes, gospel-oriented, pero baka araw-araw may debate kayo. No? Hindi, sabi sa Westminster, hindi, sabi sa London Baptist. Magkakaroon ng conflict doon sa part na yon. If you can live with it, I still don't encourage. Pero ang pinaka-foundational ay Kristiyano. But how would you raise your children sa different perspective? At least dun sa mga minor things na yon. Pwede na kasing secondary yon. Pero how would you live with someone na would not agree with you? So, tingin ko, siya mismo, hindi niya i-consider. But there would be, parang walang objective na sagot doon sa part na yon. It would vary, pero most likely magpapakasal ka o mag-a-agree kayo na magpakasal kapag meron na kayong malinaw na lalakaran. And one will be persuaded to another confession for that. Yun yung tingin ko Pero again, ang very basic foundation, they are Christian and you can talk about the gospel. Pero I've heard yung iba from different Christian background, they were persuaded sa conviction. Siyempre ang foundational pa rin naman dito ay hindi yung denomination, but what the scripture is saying. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, kasi pag-uusapan nyo yan ang buong kurso ng pag-aasawa ay usapin ng katotohanan sa Biblia. So ang basis pa rin natin ay hindi Reformed Baptist ka, sa akin ka. Ay hindi, ganito yung denomination natin, Presbyterian, ikaw ang sumunod sa akin. But how you see yung truth sa Biblia. So paano mo tatayuan ngayon yung katotohanan na nakikita mo at nauunawaan mo sa Bible? Because the center would not be the denomination that you have, but the Word of God. At mahaba-habang usapin yan. Siguro, kung ang planong pagpapakasal ay 1 buwan, magiging 2 taon. No? Para lang makumbinsi mo siya dun sa... Kasi definitely, it would clash. No? Magkakaroon ng clash doon sa mga minor things na yon. So, anong sabi? Alright. Pero yan, those are things to consider as well. At mahalaga yon. So, again, ang unequal yoke ay pakikiisa sa mga tao na maglalayo sa'yo sa devotion mo kay Kristo. And I don't think that would lead you apart or ihihiwalay ka nun kay Kristo. Anything that would any relationship na maaaring maglayo sa'yo sa devotion mo kay Kristo, that's unequal yoking. Okay lang na may pakikisama pero wag makikiisa. Sa usapin ng marriage kasi pakikiisa yun Merong mga sacrifices na ibibitawan, may mga bibitawan ka talaga. So yun, hindi unequal yoking dahil ang goal naman ay si Christ pa rin, di ba? So, follow up, meron ba? Ed? Yung question ko po para sa mga single po. Lilinawin ko lang. Kasi na may mga narinig ako na
basta Christian lang okay na. Kumbaga, dapat bang i-consider din pas yung character ng Kristiyano or yung maturity sa pagpili ng mapapangasawa? Sige, sagutin mo muna. Hindi, just to lang, kasi hindi naman lahat ng single alam yung mga bagay na ganon. Just for them to learn, even though I know the answer to that. Ang danger lang na nakikita ko doon ay medyo deceiving na kasi pag sinabing Kristiyano lang. Kaya ang binabanggit ko kanina, kung merong isang single sa church nyo, no, na nagpo-pursue at sinabi, ay, Christian to. You are there to guard and examine. Totoo bang Kristiyano? Kasi pwedeng yung single na yon ay mabulagan dahil sa kanyang emotion. Grabe na yung minsan hindi nagiging balanse yung pag-iisip dahil sa masaya ako Christian naman, nag-a-attend naman ng church. And dami nang nagkalat na nominal Christian lang. Yung kinikwento ko sa devotion kagabi, sabi niya Christian siya Tumutugtog pa nga at kumakanta ng Christian song. Alam mo, nalaman namin, magnanakaw pala. Ninakawan ng gamit. Patay nun si Papa Joe. Sabi niya Christian daw siya, nagbanggit ng pastora. Sabi ko, okay. Palagay na yung loob namin, Christian Pero only to find out na magnanakaw siya. Gumawa siya ng paraan para lang mag-blend in, tapos kinuha yung mga gamit, umalis. Ganon kapanganib, pag ang basihan natin ay Kristiyano lang. If you are not convinced by saying na Christian sila, you are to examine kung Christian nga ba talaga. Dahil ito, hindi lang gamit yung mawawala sa atin. Pwedeng kaluluwa ng kapatid natin yung pwedeng mapahamak because of that. Ma-persuade, palayo kay Kristo. We don't want to risk that. So, yung maturity, anong level, we cannot really say na ganitong level. Pero if you are convinced and you see na merong mga, kasi kapag Kristiyano, may mga desirable character talaga yan Pero hindi mo pwede sabihin na, hindi, dapat ganito muna. Pwede siguro, pero subjective yun. Hindi pwedeng ang pastor ang magsiset, dapat ganito muna siya. Dapat ganyan. No. Kaya maganda na hindi lang isa yung nakakausap mo. Pakilala mo. Di ba gano'n naman, pag may ipupursue, ipakilala mo sa mga kapatid mong Kristiyano. Kasi there is wisdom na kinikilatis yung mapapangasawa ng kapatid. Di ba? Ayaw mo naman na basta lang ibigay. Maganda na makilala. Saka walang dapat katakutan with regards to pagsusuri kung talaga namang Kristiyano. Alam mo, marami tayong bumisita dito, yung kay Pat, si Ron. Sabi nga niya, parang ayaw nang umalis bakit? Kasi palagay siya, Christian Alam mo kung Kristiyano, hindi naman niya magkakaroon ng conflict sa kapwa niya Kristiyano. So I think magandang suriin. That's the time for prayer and godly counsel pa din. So magkakaroon ng difference ng observation from different Christians, but those are wise to consider. So wala lang pwedeng sabihin na dapat ganito ka mature. Kakasimula lang ine-expect kagad natin na mature. Mahalaga na importante sa kanya si Kristo. And you are to be convinced not just by their words, but by their lives. Buhay dapat yung kumukumbinsi sa'yo na sila yung mga tunay na mananampalataya, hindi sa bibig lang. So, baka may dagdag ka kasi gusto namin yung Brother PJ. Regarding related sa question ni Ed, malaki yung part dito ng iglesia sa pagkilatis kung yung kinikilala ba ng isang kapatid. Lumalayo pa ako kay Ron. Nandiyan naman pala si Deacon, no? Sige. Sige, brother. So, ito yung part na kung saan may obligasyon tayo bilang mga miyembro na kilalanin din kung sino yung pinupursu kaya ay gusto nating makilala ng isang kapatid natin. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkulin niya, tungkulin din natin
na makita yung estado ng isang mananampalataya na ito, hindi yung basta sinabi niya lang na Christians. May danger din kasi doon eh. Even yung mga nag-commit na sa marriage, andun yung sin nila during ng courtship, pero nung pumasok na sa marriage, nakita mo na nawala na yung seal at nawala na yung tungkulin nila, yung duty nila as a member of the church, and they can compromise their duty as the brethren o yung member ng isang local church. Kaya napaka-importante na doon pa lang sa iglesia ay may pakialam na yung mga membro doon sa kinikilala ng isang o pinupursue ng isang kapatid. Kaya mahalaga yung Christian community, hindi siya separate maging sa mga paghahanda sa pag-aasawa. Meron ding part lang siguro na kung hihimayin ko yung salita na dapat magpakasal ka sa kapwa mo mananampalataya, yung word na mananampalataya, ito yung tao na dapat naglalapit sa'yo sa Diyos. So, kailangan maging malinaw yan. Hindi yan parang simple lang na. Kasi alam natin, within marriage, may mga act tayo na nilalapit ko ba yung asawa ko sa Diyos? Baka mamaya, yung ginagawa ko at pinapagawa ko sa asawa ko ay naglalayo sa kanya sa Diyos. Responsibility rin natin yun. But that's what is good in Christian marriage. Parehas kayong nakatingin kay Kristo. Parehas kayong napapaalalahanan. And even in that decision sa mga single, consider, ito ba ay nakikita mo na ilalapit ka sa Diyos dahil sa pananampalataya na pinoprofess niya. So, kaya malaking bagay yung iglesia, no? Kasi baka blinded ka eh. Dahil, hindi, maganda eh. Ito na eh. Sige. Hingin natin yung opinion ni Deacon Chester. Joke lang. Hindi naman presby yan. LBCF yan. Solid yan. Reformed Baptist. So, ayan. Sige, kung meron pa last. Kung wala na, mabuti. Wala na? Nasaan si Paul? Okay. Sige. Tayo ay manalangin. Again, let me remind, this topic is the simplest among the 4 topic, pero ito yung marami ang nahulog. Ito yung kasalanan na maraming sinira. Unequal yoking. So may the Lord save us from this kind of relationship. Let's all pray. Aming Diyos, pinagpapasalamat namin na mabuting kalooban mo at iniutos mo sa iyong salita na huwag kaming makipamatok at huwag kaming magkaroon ng pakikipag-isa sa kanila na walang pananampalataya sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na makita namin yung significance nito in our plan for marriage and even for us married. Huwag naming dalhin yung mga asawa namin sa mababaw na pagtingin sa Panginoong Hesukristo. May you bless us with a relationship that is centered to Christ for the glory of Christ. Dalangin namin ito, Panginoon, para sa bawat isa. Iligtas nyo kami sa maling pag-iisip, sa mga maling konsiderasyon kapag iniisip namin, pwede na to without meeting your standard in your word. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo kami at iligtas kami sa mapanghamak na kasalanang ito. Purihin ka, ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo.